Okay mga Lods, pag-usapan po natin yung reply ni Josh Mojica doon sa kay Rowena Guanzon. So let's go. Actually, hindi niya pinangalanan dito si Rowena Guanzon. Pero i-analyze na rin natin. Let's go. Recently, may nag-viral na post from a Josh Mojica fan page and not even my official account. Okay, so di ba sinabi ko sa inyo last time, pwede niyang i-deny yan na sa kanya yan. So, ngayon, I'm not sure kung parang Franklin Miano yung style niya na maraming account tapos yun yung para increase of reach kung napanood niyo yung video ko na yun. Pero eto kasi, dinideny niya na sa kanya yan, which is plausible naman kasi nga hindi walang blue check mark. Anyway, tuloy natin. Okay. Na nagsabing, 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. And I shared it kasi natuwa ako sa mga comments. Oo nga. Kasi honestly, yun talaga ang pangarap ko. To become a billionaire one day. Oo nga. So dito, dinideny niya na bilyonaryo siya. Okay. So, I guess that settles the deal, right? So, hindi naman, I'm gonna take his word for it kasi kung bilyonaryo naman siya, makikita naman natin yon. Kasi public, hindi pa kasi yata publicly listed ang Kangkong Chips. Ibig sabihin, wala pa siya sa stock market. So, as of this writing, private company pa rin siya and wala tayong alam sa finances ng nitong Kangkong Chips na to. Anyway, tuloy natin. And I am proud na marami rin kabataan ang na-inspire dun. Kaya, hindi yun pagyayabang. Okay. Pero ito na po. May isang personalidad sa internet ang naniwala at may mga nagpakalat na agad ng fake news. Okay, so ang tawag niya dun sa mga nagpakalat ng fake news or yung hinanapan siya ng resibo sa BIR, these are what he's calling fake news, okay? Actually, compared dun sa mga dating sagot ni Josh Mojica dun sa mga issue, this is the first time na parang he's handling it maturely, 'di ba? Nag-iba siya laki ng pinagkaiba niya since nung dating yung mga interview niya with those gurus, 'di ba? Ang laki na Anyway, tuloy natin. At sinabi nilang nag-claim daw ako na isa na akong bilyonaryo. Ayun, hindi naman. Shinare niya lang talaga. I saw the post and shinare niya lang talaga. That's all. Wala nang ibang ibig sabihin 'yon except for the fact na he supports the page, 'di ba? Sabi niya nga hindi rin naman daw sa kanya 'yon and we have no way of we can actually infer, pwede natin gamitan ng konting logic 'yon. But the thing is, if he denies na hindi sa kanya 'yon, nasa atin yung burden of proof doon na kailangan patunayan natin na sa kanya. What we can infer from that is that yung post na 'yon sinusuportahan niya on whatever it means, 'di ba? Anyway, tuloy natin. Na dapat daw akong tingnan ng isang ahensya ng gobyerno. BIR? Una sa lahat, let's be clear. Yan. I have never claimed to be a billionaire. Maliit pa po tayo masyado para doon. Exactly. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba kasi siya parang Ramon Ang malayo pa yon talaga. Kasi iisa pa lang yung produkto niya na nagkaroon ng success. And you know, from what I understand, hindi pa yata siya kailangan niya pang i-penetrate yung manufacturing industry para lumago siya. Ibig sabihin, he needs to become similar to Ramon Ang. Kung ako sa kanya, ibebenta ko na lang yung Kangkong Chips na brand to San Miguel, tapos kukuha ko ng certain percentage para mapalago yung business. Kasi eventually, palagay ko, kunyari, benta niya ng 600 million. Tapos bumili siya ng 30% shares doon, including shares. Palagay ko, doon siya lalago. Kasi, mas magiging scientific yung approach ng mga ng pag-handle sa business niya. Unlike siya lang na siya yung magde-decide kung saan pupunta yung kumpanya niya, di ba? Well, we don't know. Ano yan? Sa kanya yan. Pero ako, kung yun yung gagawin ko, similar with Mang Inasal, di ba? Yun yung ginawa ng Mang Inasal. Kaya ngayon, sobrang successful na ng Mang Inasal. It's part of the Filipino diet almost, di ba? So, tuloy natin. Pangalawa, I have always been diligent and compliant in running my business. Yun lang.
GG. So, meron siya, ibig sabihin, nagbabayad siya ng buwis niya. Yun. Well, I think that seals the deal already. Ito kasi si Rowena Guanzon, ang problema kasi sa kanya, kay Attorney Guanzon, masyado siyang, meron kasi mga abogadong ganun ngayon, pansin ko. Yung mga cloud chaser na abogado. Ay, hindi ko linalahat, Hindi ko linalahat. Pero, si Guanzon kasi ngayon, medyo may pagka-cloud chaser na siya. And marami yan. I can name names, pero si Guanzon yung isang example. Marami pa yan. Meron, na nagpapapansin talaga sila sa social media for whatever purpose they want, di ba? Kasi nga, well, ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Malaki ang kita sa social media compare sa pag-aabogado. Hindi, well, magsusupplement. Yun yung masasabi ko. Hindi ko naman masasabing mas malaki yung kinikita ng abogado versus ng vlogger. Pero if you have, kung nagkapangalan ka na, mas madali na talagang kumita dito sa social media. Anyway, tuloy natin. Because everything I do is legal, transparent, and focus on growth. So, may mga tao at ilang news outlet na nagpapakalat ng fake news. Oo nga. Actually, nakakalungkot. Actually, hindi naman fake news. They were trying to hype up the battle between... hindi naman fake news. I think mali yung statement na yun. I think what is fake news is that hindi siya nagbabayad ng tax. Yun yung mali doon. And pinapasilip siya sa BIR. I think as a private company, entitled siya to his privacy, 'di ba? Kasi hindi naman public yung Kasi may dalawa yung kung publicly listed ka na, makikita ka na sa stock exchange Hindi, wala pa siya doon. So I guess yun yung isa na kailangan niya i-consider if he wants rapid growth kasi mas maraming magiging investors doon kasi ilalagay mo siya sa public So I guess he has that privacy. Pero I do believe meron kasi tayong presumption of regularity and innocent until proven guilty. So, sana inisip ni Guanzon yun that this kid is actually doing correct. Okay? So, mali naman na pasilip mo sa BIR yung shit niya. Kung ako sa kanya, kasuhan ko ba si Guanzon Kasi loko to Kasi kilala si Guanzon Attorney pa yon. Tuloy natin. Bakit? Kasi imbis na positibo at katotohanan ng agenda ay drama. Mas pinipili nilang gawing katatawanan, no? Entertainment ang pangalan ng iba. Correct. Actually, tama siya doon. Wag po. Ako ay isang 20 anyos na negosyante lamang. 21? Na pinipilit, makaabante at gumawa ng makabuluhan sa larangan ng negosyo. At mas masakit pa dito, nakakalungkot na pati isa sa pinakamatataas na leader ng ating lipunan hindi naman naging kongresista kasi si Guanzon through the party list system. I believe that's what he is saying dyan. So, well, at least yun na-call out niya. Isang napakagaling na abogado at dating commissioner ng isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno. Ayun, dati siyang commissioner ng COMELEC. I don't know kung magaling siyang abogado That's yet to be proven. Pero yung dalawang yun, I think that's factual. Pero I think, ang point dito ni Josh, eto yung stature mo sa lipunan, bakit mo ko ginaganyan? Diba? Pwede kasi, actually si Guanzon, I believe sa connections niya, pwede niya namang i-ask yung mga kakilala niya sa BIR kung nagbabayad ba talaga to. Pero I believe nagbabayad si Josh. Kasi hindi ka naman pwedeng lumago ng ganon kung umiiwas ka sa BIR. Kasi, lalong-lalo na ganun kalaki yung scale ng business niya, imposible yon mga lods. Kailangan mag-report siya kasi sisilipin siya, especially kung milyonaryo ka. Ganun talaga Ganun talaga gumagana ang gobyerno. Ewan ko dito kay Guanzon. Pero medyo unfair nga kay Josh. I agree with that sentiment. Tuloy natin. Buti na lang sinagot niya ng maayos. Gobyerno ay naniniwala at nagpapakalat po ng fake news. Fake news ka daw, Guanzon, kung yung mga ganyan pong kalalaking tao ay napapaniwala, paano na lang yung mga normal na tao na walang oras para mag-fact check kung ano ang totoo sa hindi? Guys, tatandaan nyo lagi, everyone is presumed innocent. Yun lang lagi. Pag may nabalitaan kayo na ganito, ganyan, i-assume nyo na chismis yun, na hearsay yun. Ako kasi, yun nga, palagay ko talaga, nagbayad na. Ano bang sinabi ko dun? I don't think naman na iiwas sa tax si Josh Imposible yun talaga. Masisilip siya dyan. Sa laki ng negosyo niya, sa pagkakilala niya as a content creator, dun pa lang
Marami at saka may, usually, ang mga ganyang kalalaking company na yan, miski sinasabi niyang maliit, meron ng accountant yan. May in-house accountant yan, in-house lawyer yan. Dapat may ganun. Anyway, tuloy natin. Madali silang malilinlang. At yan naman talaga ang pinakamalaking kinakaharap na problema ng mga Pilipino sa mundo ng internet. Sabi rin ni Attorney Claire, yun daw yung problema. Fake news. Let's go. Kaya, nalulungkot ako. Kaya, gusto ko lang ipaalala na isang batang CEO lang ako. Kailangan talaga i-flex yung CEO. Kailangan. A dreamer, a doer, a builder na hindi pa ho ako bilyonaryo. Yet, but I'm on my way. At habang ako ay abala sa pagsisikap at pagsisipag para sa kinabukasan ko, yung iba o karamihan ng nasa internet ay abala sa paggawa at pagpapakalat ng fake news para sa pansarili nilang kapakanan. Yun nga, kasi nga medyo cloud chaser na kasi si Attorney Guanzon. Sana lang kasi nga I don't think naman na tama naman si Josh na uncalled for yung ginawa ni Guanzon, lalo na sa stature niya. Pero it's kasi may reputation din kasi si Josh dati na mayabang. Pero I think binago niya na yun ngayon eh. Kita mo on how he takes accountability, kung 'di ba dun sa LTO, tas ngayon naman on how he answers, hindi siya bara-bara ba, 'di ba? So I guess everyone has a second chance, and I believe na si Josh is nandun sa road na yun, 'di ba? Nice. Kayo na ho ang bahala kung sino-sino sila. Ngayon ang tanong, sino ba talaga ang nakakaawa dito? Ako, in my opinion, I guess si Guanzon needs to apologize to Josh, but hindi niya gagawin yun. Clout lang naman talaga dito sa social media. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.